Isang veteranong sniper na nagngangalang Yuan, ang nakapwesto sa mataas na bahagi ng isang gusali. Seryosong inoobserbahan ang kilos ng malaking sindikatong mafia na talamak sa pangunguhan ng mga bata na ginagamit sa organ smuggling sa bansa. Sa hudyat ng mga kasamahan sa ibaba, ay sinimulan na niyang idispatcha isa-isa ang mga tauhan na nagbabantay sa may labas. Naging umaatikabo ang mga sumunod na tagpo, bawat pagkilos ay naging organisado para matiyak ang kaligtasan ng mga bihag. Buong puwersang nakipagbakbakan ng grupo ng nasabing sindikato, kaya ang operasyon na inilunsad para iligtas ang mga banihag ay hindi naging ganoon kabilis. Kinailangan nilang tapusin ang lahat ng mga ito, na makikitang walang balak magsisuko kahit paunti-unti na silang nauubos sa pangunguna ni Yuan. Bawat palapag ng gusaling ginawang hideout ay may nag-aabang na mga armadong kalaban. Hindi nagtagal dahil sa epektibong opensibang pangmilitar ay matagumpay na nilang nasawata ang mga tauhan ng sindikato na nasa lugar. Subalit umusbong ang panibagong suliranin, dahil nang inaakala nila na maililigtas na nila ang mga bihag ng walang problema, dito pa lang nila malalaman na ang palapag kung nasaan ang mga ito ay may nakatanim na mga bomba. Dahil wala nang nalalabing oras ay sinubukan agad nilang i-defuse ang mga pampasabog. Ngunit sa kamalas-malasan, sila ay nabigo, natatanging siniwerte na si Yuan lang ang nakaligtas nang tumilampon siya palabas ng dahil sa impact. Makalipas ang ilang taon, siya ay makikita na lamang ngayon na nagbabantay sa isang pawn shop, bukod sa pagtitinda ay nagre-repair na lang din siya ngayon ng mga orasan at relo. Mapag-aalaman na siya ay natanggal sa serbisyo at sa kanya ibinuntong ang sisi sa mga nangyari dahil sa pag-aakala na iniwan niya ang mga kasamahan at ang mga bihag. Nang sinusubukan ng dalawang siga na ito na kuhanin ang lahat ng kanyang mga kinitang pera ay dumating ang paslit na nagngangalang Xiao. Ito ay anak ng kanyang kapitbahay na may-ari rin ng inuupahang pwesto. Nang maging ang paslit ay tila nais pagbuhatan ng dalawang siga ay hindi na nagpigil si Yuan at makikita na lang natatalsik kaagad sila palabas. Dahil mag-isa na lamang siya sa buhay, matapos iwan at itakwil lahat ng kamag-anak ay si Xiao na ang lagi niyang nakakasama dahil sa madalas na pagbisita at sa pahintulot na rin ng nanay at may-ari ng inuupahang pwesto na si Jing. Kinaumagahan, napukaw ang atensyon nila at agad na napalabas ng marinig ang kaguluhan sa may gitna ng kalsada. Sa unang tingin ay tila ba may mag-asawang nag-aaway at kinukuha ng tatay ang sanggol na kanilang anak. Tila ba may nais sabihin ang nanay pero ni isa sa mga nakikiosyoso ay wala ritong nakikinig. Nang lumapit si Xiao, malalaman na hindi pala ito asawa ng babae bagkus ay mga kawatan sila na nais dukutin ang nasabing anak. Kaagad silang nagtakbuhan kasama ang sanggol, hindi nagpatumpik-tumpik si Yuan at maagap silang hinabol, mabilis silang pinigilan na makasakay ng sasakyan sa pagtangkang pag-alis. Inupakan niya ng buong todo ang tatlong kawatan na gustong tumangay sa paslit. Nagamit niya ng mainam ang kanyang mga karanasan sa pagiging dating sundalo laban sa kanila. Matagumpay niyang napabagsak sila kaagad. Pero gayunpaman ay wala silang balak na sumuko at pilit pa rin nilang gustong maagaw muli ang bata. Hindi nagtagal ay nagsitakas rin naman agad ang mga ito nang tila mapagtanto na hindi nila talaga siya makakayang talunin. Lubos na nagpasalamat ang nanay sa ginawa niyang pagtulong. Ang mga nangyari ay nagbigay sa kanya ng ideya na muli na namang nauuso ang pangunguha ng mga bata, tulad ng nangyari noong nakaraang mga taon. Kaya pinagsabihan niya si Xiao na mag-iingat palagi kapag mag-isa lamang siya. Pagsapit ng kinagabihan, ang paalalang kanyang mga sinabi sa paslit ay tila ba magkakatotoo. Dahil habang hinihintay siya nitong makabalik sa harap ng tindahan ay may isang kainahinalang kotse ang biglang huminto at kinuha siya ng isang iglap lang. Makikita na lamang agad siyang dinala ng mga ito sa misteryosong hideout ng hindi pa tukoy na isang grupo ng mafia kung saan kasama niya ang iba pang mga paslit na pauna ng nakuha ng mga ito. Habang sa loob ng kanilang mismong bahay, ang nanay niyang si Jing ay pilit na pinagsasalita at pinapaamin na tila ba may gusto silang makuhang impormasyon. Sumakto na nakauwi na si Yuan, nakita niya ang mga pagkain na natapon sa harap ng tindahan. Agad siyang napasugod sa bahay nila Jing nang kanyang maramdaman na may nangyayaring mali. Sinubukan agad niyang atakihin ang mga nanghimasok na kalalakihan. Sa laking gulat niya ay napansin niya agad na sanay ang mga ito sa pakikipaglaban. Walang kahirap-hirap na nasasalag lahat ng kanyang pinapakawalang pag-atake,
hindi na niya nagawa pa silang habulin dahil sa malubhang kalagayan ni Jing. Sa puntong ito, ipinaalam ng naghihingalong nanay na kinuha ng mga nasabing lalaki si Xiao. Matutuklasan na isa palang malaking grupo ng mafia ang nanggugulo sa kanila, kung saan ang lahat ay nagsimula ng dahil sa isang USB flash drive na naglalaman ng mga ebidensya sa mga masasamang gawain ng grupo na kamalas-malasan na nailagay ng isang police detective sa kanyang bag noong nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mga nasabing mafia at operatiba sa pinagtatrabauhang bar. Para mailigtas si Xiao, agad niyang tinignan ang laman ng nasabing drive. Nagmamadali niyang tinungo ang isa sa mga kasabwat na negosyante ng mafia sa pangunguhan ng mga bata. Makikita na hindi man lang ito nangangamba na alam niya ang kabalahura ang kanilang pinaggagawa para kumita ng pera, bagkus ay nakuha pa nitong pagtawanan si Yuan. Pero agad itong tumiklop nang nagpasimulang umatake si Yuan at sinabing hindi siya natatakot kahit gaano pa kalaki ang grupo nila na kanyang babanggain. Hindi nagtagal ay napaamin niya rin ito, agad siyang kumilos at tumungo naman sa lokasyon na sinabi. Nakita niya si Fei, ang lalaking runner ng grupo na maaalala niyang isa sa mga kasapi ng sindikato na sinugod nila noon. Lumalabas lang, na mapaghanggang sa ngayon ay patuloy pa rin pala sila sa pangunguhan ng mga kawawang paslit at tila mas lalo pang lumaki ang kanilang grupo. Dahil sa galit ay hindi niya ito hinintuan hanggat hindi umaamin kung saan nila dinadala ang mga bago nilang nabibihag. Mula sa kanyang mga kasamahan sa kasundaluhan at mga inosenteng nadadamay sa kanilang gawain mula pa noon ay ibinuhos ni Yuan ang lahat ng galit sa isang ito. Makalipas ang ilang minutong pagmamatigas ay umamin na rin ang lalaki sa lugar na pagdadalhan sa mga bihag. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay isinigurado na ni Yuan na matapos ang pag-uusap nila ay hindi na niya masisilayan pa ang kinabukasan at dito pa lang ay wawakasan na siya. Sa impormasyong nakuha, ang mga paslit ay nakatakdang ibiyahe sa pampublikong tren papunta sa malayong probinsya. Pagkasakay, kumpirmado na nandirito nga ang karamihan. Bantay sarado ng mga nagpapanggap na kamag-anak na sa katotohanan ay miyembro ng sindikatong mafia. Sumiklab agad ang matinding bakbakan, sa nag-iisang siya laban sa sandamakmak na mga gangster. Habang patuloy na umaandar ang tren ay lalong mas tumindi ang nagaganap na sagupaan, na sa lahat ng pamamaraan, mano-manong laban at kahit pa may armas ay sinubukan na nilang gawin sa kanya. Patunay na gusto talaga siyang iligpit ng mga ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman walang balak sumuko si Yuan, hanggat hindi niya nahahanap kung saan ba talaga nila dinala si Xiao. Sa ilang mga sandali nagdatingan pa ang karagdagang bilang. Umabot ng halos 10 pero lahat sila ay isa-isa ring nagsipanaw, na gaya sa sinapit ng mga nauna nilang kagrupo na lumalabas lang na totoo ang kanyang mga binanggit noong nakaraang gabi, na kahit sino pa sila ay hindi siya magdadalawang isip na sila ay banggain. Nang maubos na niya silang lahat, nalaman niya na wala rito si Xiao. Palihim niyang inihatid ang mga nailigtas na mga kabataan sa istasyon ng pulis. Nagtaka na lamang ang mga ito kung paano at sino ang nagligtas sa kanilang lahat. Ni hindi sila makapaniwala nang ikiniwento ng mga paslit na isang lalaki lamang ang siyang tumulong laban sa mga kumuha sa kanila. Matapos matiyak ang kaligtasan ng mga ito, hindi tumigil si Yuan sa paghahanap kay Xiao at muli siyang nagpatuloy. Mapag-aalaman na lang na ang mga kinauukulan ay may ideya na sa grupo ng sindikatong mafia na silang pasimuno sa pangunguhan ng mga bata, pero dahil wala silang ebidensya ay hindi sila makagawa ng anumang hakbang para hulihin agad sila. Ito ang dahilan kung bakit mas pinili ni Yuan na trabauhin ng solo ang paghahanap kay Xiao kaysa sa umasa sa mabagal na pagkilos ng mga otoridad. Ngayon ay naaktuhan naman niya ang mga paslit na ginagamit sa panlilimos. Sa ilang segundo ng pagmamasid ay tila nakatunog ang mafia at kaagad na kinuha ang mga ito paalis. Kaila sa kanilang kaalaman ay magagawa agad silang masundan ni Yuan. Sa pagbabaka sakaling nandirito sa lugar na ito si Xiao ay muli siyang sumabak sa pakikipagsagupa sa kanilang lahat ng mga nagbabantay. Tila kahit sila ay hindi makapaniwala na ang nag-iisang tulad niya ay may lakas ng loob na sila ay kalabanin. Ang lider ng mga mafia na siyang namiminuno sa kanila magmula pa ng unang mga taon ng kanilang operasyon na nagngangalang Don Z, ay ipinag-utos na iligpit kaagad siya. Bagamat buong magdamag na siyang walang pahinga at nakakaramdam na rin ng pagkapagod, ay alam niya na hindi dapat siya tumigil dahil naghihintay si Xiao sa kanyang pagdating. Hindi nagtagal,
Sa kanyang pagpapatuloy, muli niyang nadatnan ang tauhan na silang nanguna sa panghihimasok sa bahay nila Jing. Sinalubong siya ng mga ito ng isang rumaragasang sabay-sabay na pag-atake. Nang marinig niya na nandirito nga talaga si Xiao ay mas lalo niya pang pinag-igihan ang pagtapos sa mga maraming bilang ng kalaban. Pilit niyang sinusubukan na madaliin ang pagligpit sa mga ito, pero mukhang malabo na matapos niya agad ang laban dahil patuloy lang sa pagdating ang karagdagang resback ng mga gangster na tauhan ng mafia. Nang dumating sa tagpo na naubos na sana niya ang maraming bilang ng mga kalaban ay pinigilan naman siya ngayon ng isa sa mga hitman ng grupo na nakasagupan na niya noong mga nakaraang gabi. Dito na tuluyang nahirapan ng todo si Yuan. Makailang beses man niya itong mapabagsak ay tila hindi man lang iniinda dahil sa paggamit ng gamot, ngayon ay siya naman ang sunod-sunod na nakakatanggap ng direktang atake. Dinaan niya sa tiyaga ang pagharap rito hanggang sa mahanap niya ang kahinaan ng mahigpit na katunggali. Wala na siyang sinayang na pagkakataon at agad niya itong tinapos, hindi nagtagal ay maagap niya rin na pinigilan ng isang tumatakas na tauhan. Ang mensahero ng grupo na nagngangalang Li, ay sinabi na wala na rito ang hinahanap niyang bata. Sa ilang saglit ay tumawag mismo ang leader, nagpahatid ng mensaheng pananakot, nagbanta na magbabayad siya ng malaki sa ginagawa niyang pagkalaban sa kanila. Subalit hindi nasindak si Yuan, muli siyang nagpatuloy sa paghagilap. Kalaunan sa tulong ng nakuhang impormasyon, narating na niya ang mansyon ng pagmamay-ari ng sindikato. Lahat ng tauhan ay nagtipon-tipon na tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Sa isang hudyat nagsimula agad ang rumaragasang bakbakan. Sa malaking hukbo ng mafia laban sa kanya, tila handa na si Yuan sa ganitong pagkakataon noong una pa lang na kinuha nila si Xiao. Kung gusto niya itong mailigtas ay kinakailangan niyang ubusin silang lahat. Ramdam niya na nasa malapit lang si Xiao, ito ang kanyang pinanghuhugutan ng lakas na magpatuloy at hindi sumuko. Bagamat nagagawa niyang maubos paunti-unti ang mga kalaban ay hindi maiiwasan na siya ay magtamo ng sunod-sunod na tama. Habang nagaganap ang mga ito ay makikita na nasa taas nga lang talaga ng mansyon ang mafia boss kasama si Xiao na kanilang hawak. Sa pagtagal ng laban, nagawa niyang talunin ang karamihan sa kanilang mga tauhan. Subalit patuloy lang na nadaragdagan ang bilang ng mga ito, ni hindi inasahan ni Yuan na sa paglipas lang ng ilang taon ay lumaki ng ganitong sobra ang sindikato na minsan na niyang nakasagupa. Hindi napapayag pa si Yuan na sa pagkakataong ito ay mawalan muli ng taong importante sa kanyang buhay. Bigay todo niyang ibinuhos lahat ang makakaya sa pagharap sa kanilang lahat. Ngayon na naubos na niya silang lahat, agad siyang nagtungo sa itaas na bahagi ng mansyon. Sa ilang araw ng paghagilap ay muli na niyang nakita si Xiao. Mabilis na inalok ni Yuan ang hinahanap nilang USB flash drive na naglalaman ng impormasyon ng kanilang buong sindikato kapalit ng pagpapakawala nila sa bata. Subalit pinagtawanan lang siya ng leader at inutusan ng isa sa mga tauhang asasin na siya ay iligpit. Tuwang-tuwa na sinaksihan ng mafia boss ang kanyang paghihirap, tila sa mga puntong ito ay hindi na niya magagawa pang manalo. Sa kanyang makailang ulit na pagbagsak at pagtamo ng mga sunod-sunod na pinapakawalang atake, ay malalaman na lang na natunugan na ng mga kapulisan ang nangyayaring tensyon sa lugar. Mabilis silang nagsisugod papasok, dahil rito na alarma ang leader ng mafia at agad silang nagtangka na tumakas kasama si Xiao. Nang sa puntong ililigpit na si Yuan ay tiyempo na nakaakyat na ang pulis. Wala nang pinalagpas pang pagkakataon, dagli niyang sinundan ang tumatakas na leader para iligtas si Xiao. Nakita na lang niya na nakasakay na ang mga ito ng bangka paalis kaya lahat ng pumipigil sa kanyang daan ay madalian niyang tinatapos kaagad. Mabilis niya silang sinundan, ngayon ay tinangka siyang tapusin sa pamamagitan ng mataas na kalibre ng armas, napahalakhak sa galak ang mafia boss nang inaakala na direktang tinamaan si Yuan ng pagsabog. Subalit ngayon ang mga tauhan pa niya ang naunang nagsipanaw, sinubukan pang imaneho papatakas ng leader ang sinasakyang bangka, pero hindi nagtagal ay nasundan pa rin siya ni Yuan. Wala na siyang maaasahan pang tauhan kaya si Xiao ang ginamit niyang pangtakot para kay Yuan. Sinabi ni Donzi na sa huli ay siya pa rin ang magtatagumpay. Matapos ihagis si Xiao sa malalim na bahagi ng tubig ay si Yuan naman ang isinunod na atakihin. Tila wala ng lakas pa upang lumaban si Yuan, wala siyang nagawa kung hindi kuhanin ang pampasabog na agad niyang ginamit. Ito ang tuluyang nagwakas sa kasamaan ng leader ng sindikato, hindi nagtagal,
Dumating na ang mga pulis, nadatnan nila ang bakas ng nangyaring pagsabog at napagtanto nila na wala ritong makakaligtas. Sa ilang saglit ay nagulat sila nang umahan si Yuan sa tubig kasama si Xiao. Hindi siya sumuko na ito ay mailigtas hanggang sa maswerteng nagkaroon na ito ng malay. Kalaunan ay mapayapa na silang umalis kasama ang mga otoridad at dito na nagtatapos ang istorya. Special shoutout kay Den Immortal TV, kay Happy Cabin, sa Island Garden City of Samal, kay Pinoy Farm Fresh in Bukidnon PH, kay Ron Garcia ng Kapas Tarlac, kay Eman, kay Ronel Lacno, at kay Bogard Kainin.